Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling Martes na bago magpasko, pero para sa mga humahabol sa pamimili o Christmas shopping, doble ingat ha, lalo na kung ang gagamitin ninyong pambayad ay credit card. Sa Quezon City kasi, 4 ang inaresto dahil sangkot umano sa credit card tampering o credit card cloning. Ang modus, i-hijack ang mga for delivery ng bagong credit cards. Saka papalitan ng peking cards na galing umano sa junk shop para makapamili ng libre. Nakatutok si John Consulta. Kita sa kuha ng CCTV sa isang mall sa Manila ang pagbili ng isang babae ng isang mamahaling cellphone. Imbis na cash, credit card ang kanyang ginamit na pambili. Yun pala ang ginamit ng babaeng credit card ng ibang kliyente na biglang nagkautang ng 80,000 pesos para sa cellphone na di naman niya binili. Modus nila is a sort of credit card tampering or credit card cloning. Itong ating mga sindikato, umiikot sa mga junk shops, sa iba't ibang lugar, namimili sila ng mga used cards. O kaya, yung mga card na tinapon, kinukuha nila, and then fina-flatten nila ito, ini-erase nila lahat ng information, hanggang sa maging blank card siya. Imagine, from the bank, yung mga for delivery na mga cards, o bank cards, during en route, i-intercept ito ng ating mga sindikato, and then pag nakuha nila yung mga legit na cards, i-shift nila to o papalitan ng mga peking card. So in effect, yung dadalhin ngayon ng courier doon sa mga recipients ng card natin, yung mga clone card na. Rampant ito. Actually, ito yung isa sa mga causes kung bakit marami nangyayaring bank card fraud cases sa Pilipinas. Sa operasyong ito sa Quezon City, naaresto ng NBI ang 4 na suspect, kabilang ang sinasabing gumagamit sa mga clone na credit cards sa mga malls. Estado kasi sa on the log ng RE 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998. Nagkakapatakan mga ulit. Na-recover sa suspect ang ilang peking ID at isang item na kanyang binili gamit ang cloned credit card. Di na itinanggi ng suspect ang krimen. Pagkaabot po sa akin ng card, sila na po nagsasabi kung ano po bibilin ko sa mall. Mga cellphone po. Ano ba? Mga laptop po. May 200,000, 100,000. Pagkabili ko po, binibigay ko na po sa kanila. Basta sabi lang po nila sa akin, 10% po yung mapupunta sa akin. So ito nangyayari, makikita na lang yung may-ari ng car, magtataka, paano nabawasan yung card ko? Paano bumili ako ng ganito? Wala pa naman akong ginagamit. So, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng suspect na nakakulong ngayon sa NBI. Sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa identity ng suspect, maaaring ipagbigay alam sa NBI Cybercrime Division. Paalala naman ng otoridad, bago itapon ang mga expired na cards, dapat gupitin ang magnetic strip at chip nito upang hindi makompromiso ang inyong mga impormasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 Oras. Maraming pasahero na ang nagsimulang bumiyahe pa probinsya ngayong pa lang sa ilang pangunahing terminal ng bus. At para hindi maipit sa inaasahang pangdagsa pagdating ng weekend hanggang bisperas ng Pasko, may payo ang pamunuan ng mga terminal. Mula sa PITX nakatutok live, si Joseph Morong. Joseph? Mel, Martes pa nga lamang ay marami na sa ating mga kababayan ang umuwi sa kanilang mga probinsya para sa Pasko na long weekend. Para naman dun sa mga matitira sa Metro Manila, yung mga maggagala, magsha-shopping, ay ini-extend ng LRT at MRT ang kanilang biyahe. Ayon po yan sa Department of Transportation. Pila na ang mga uuwi ngayong magpapasko sa bus terminal na ito sa Pasay City. Pamilya at kahon-kahong bagahe ang dala pa probinsya. Karamihan magbabakasyon na tulad ni Emmanuel na inihatid ng anak pa Laguna kung saan ito magpapasko. Tapos na kasi ng klase ng anak ko kaya pahinga muna.
Marami pa namang ticket at sinisiguro ng mga kumpanya ng bus na may masasakyan pagdagsa na lalo ang mga tao. Mga Friday, Saturday, yan, dadagsa na po yung mga pasero po uwi na ng probinsya. Magdadagdag kayo ng biyahe, sir? Ay, malamang po, magdagdag po kami ng biyahe. Hindi kayo nagtaas ng pamasahe? Hindi po, ganun pa rin, sir. Marami sa ating mga kababayan ang ngayon pa lamang ay umuwi na sa kanilang mga probinsya at bakit naman hindi? Sa December 25, Lunes at 26, Martes ay mga deklaradong holiday kaya long weekend ang inaasahang bakasyon ng ating mga kababayan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, marami na rin ang sumasakay. Dito nang gagaling ang mga bus papunta sa mga probinsya sa timog na bahagi ng bansa. Noong isang taon, Kapaskuhan rin nakapagtala ng pinakamaraming pasahero ang PTEX na umabot sa 196,000 sa isang araw. Inaasahan ang dagsa sa Biyernes, December 22 hanggang bisperas ng Pasko sa December 24. They can buy in advance, oo. Kasi mas maganda yon para at least naka-reserve na yung seats mo. No? Kaya lang, yung kaugalian talaga ng mga kapuso natin, talagang last minute, no? Hindi maiwasan. Siguro yung iba, doon lang magkakaroon ng pagkakataon makapag-leave or yung budget nila, doon lang dumating, kaya talaga hindi maiwasan. Pinaigting na ang seguridad sa terminal, may K9 units at mga pulis. Paalaala ng PTEX sa mga dapat at hindi dapat dalhin. Paputok, bawal, no? Kasi alam mo naman, highly flammable yan. Mga matulis na bagay. Alak, hindi naman. Ano? Huwag mo lang iinumin sa loob ng pampubliko sa sakit. And then yung masasangsang na amoy. Para naman sa mga matitira sa Metro Manila sa Pasko, dusa. Dahil nahihirapang sumakay ang jeep dahil sa tigil pasado ng ilang grupo. Wala na masakyan. Isang oras na kami dito. Tapos puno pa lahat ng jeep. Pero i-extend naman ang mga biyahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. Mula bukas December 20 hanggang December 23 lamang yan. Utos raw ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista para makasakay pa ang mga gagabihin sa kanilang mga pamamasyal o pagsha-shopping ngayong Kapaskuhan. As per our ridership data, the number of passengers go down on the 24th and especially after the 25th. Wala nang masyadong nagsha-shopping pagkatapos ng Christmas. The rush actually is prior to December 24. Meron ito nakikita nyo sa likod ko, yan na daw yung simula ng Christmas rush at ayon sa pamunuan ng PTEX ay 2.6 million na mga pasahero ang gagamit ng PTEX mula December 15 hanggang January 3 na yan. Kaya magbaon po ng konting pasensya sa inyong pagbiyahe, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Tuloy-tuloy rin ang dagsa ng mga pasahero sa Pantalan. Nakabiyahe man ang mga pasaherong stranded mula po kahapon, sinasabi na ng Philippine Coast Guard, posibleng may implikasyon sa schedule ng mga biyahe ang isang araw na delay dulot ng masamang panahon. At mula po sa Manila North Harbor, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Connie, dahil daw sa delay sa mga biyahe, dulot ng bagyong Kabayan, payo ng Philippine Coast Guard sa mga biyaherong meron ng mga tickets ay maingat pong i-monitor kung may mga posibleng pagbabago sa inyong mga schedule. Tuloy ang pagpasok ng mga pasaherong biyaheng Iloilo-Bacolod dito sa Manila Northport Passenger Terminal sa North Harbor, isang araw matapos payagang ulit makapagbiyahe ang mga passenger ships. Isang araw ng delayed ang biyaheng ito dahil naipit sa Visayas ang barko dahil sa ipinatupad na no-sail order ng PCG dahil sa pagdaan ng bagyong Kabayan. Sabi ng kagabi, pwede daw ibalik yung ticket kung hindi man tuloy. Sabi ko kung babalik kami, laki na lang nagastos namin sa pamasahe kaya galing kayong Gumakay. Sabi ko mag-antay na lang kami kung mawala yung bagyo, baka matuloy pa. Delayed daw kasi may bagyo daw na kasi kaya sabi sa amin mamaya pang alas 12 ng gabi yung biyahe namin. Nakaalis na rin kagabi ang higit 5,000 pasahero pa Visayas at Mindanao, lula ng 4 na barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, tiyak na magdudulot ng abala ang isang araw na delay sa mga schedule ng biyahe habang papalapit ang Pasko. Payo ng PCG sa may mga ticket na i-check ang schedule kung may mga pagbabago. Merong effect siya dun sa turnaround ng vessels at definitely magkakaroon ng delay. Pero ang assurance naman sa atin ng mga shipping companies, they will do their best na ayusin yung mga schedule at makakope up dun sa
na walang oras o yung nasayang na oras. Sa datos ng Philippine Coast Guard, abot na sa higit 20,000 na mga pasahero ang namonitor na paalis sa mga pantalan sa buong bansa ngayong araw. Paalala ng Coast Guard, magpunta sa pantalan 4 na oras bago ang inyong schedule sa biyahe at alamin ang mga ipinagbabawal na isakay ng mga bagay para iwas abala. Matutulis na bagay, mga harmful substances, mga chemicals na maaring maka-injure sa mga kasamang pasahero, yung mga sumasabog, huwag nyo na pong dalhin. Koni, tiniyak din ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe ngayong holiday season sa gitna ng pag-iingat kontra terorismo. Nakabantay daw ang higit 3,000 Coast Guard personnel sa mga pantalan sa loob ng 15 Coast Guard districts sa buong bansa. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Umaalma ang industriya ng pyrotechnics sa bansa sa sinusulong na total ban sa paputok ng Department of Interior and Local Government. Pero ang DILG tuloy sa panawagan sa mga LGU na ipagbawal ang lahat ng klase ng paputok dahil sa banta ng sunog at sa personal na kaligtasan. Nakatutok si Mark Salazar. Wala raw nakikitang banta sa seguridad saan man sa bansa ang DILG sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at salubong sa bagong taon. Pero ang personal na seguridad ng bawat isa ay nakasalalay sa pag-iingat ng bawat isa. Ang Bureau of Fire Protection inalerto na ng DILG sa gitna ng pinangangambahang insidente ng sunog ngayong magpapasko at bagong taon. Sabay paalala na rin sa lahat na mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin. Lalo na yung mga luces, yung mga kwitis na pumuputok din sa taas yan eh. Kung magkamit, dumapo sa isang lugar na medyo may bahay-bahay, baka magkasunog. Kaya dapat talaga, when it comes to that, dapat makita rin dito sa iyo, yung gap sa sinasabi ko, dapat malalayo sa mga lugar na pwedeng pagsunugan. Nananawagan na si Interior Secretary Benhur Abalos sa mga local official na magpatupad ng total ban sa lahat ng klase ng paputok. I cannot force them because it is the right. No? I'm drafting now an MC na baka posible maihabol lang ito. Reiterating all of the past all of the past MCs then, but again, asking na baka po pwede talagang totally yung pagdating sa paputok. Marami naman raw inilabas na batas tungkol sa mga paputok pero hindi kasi ito total ban. Yung una yung Republic Act talks about, it gives the PNP the right to classify what kind of firecrackers. Yun namang isa naman yung sa EO sinasabi na it should be public display lang sa LGU. Yung sa PNP naman, nakalagay na if it's 0.3 grams, if I'm not mistaken, 0.3 grams, it could be allowed. Para sa akin, wala nang 0.3. As long as it is, a firecracker that explodes. I'm talking of firecrackers, hindi yung mga pyrotechnics na umiilaw, mga luces, okay lang yan. I mean, bawalan na natin. Pero umaalma ang Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association sa itinutulak na total ban sa paputok. May panuntunan naman daw para sa ligtas na paggamit ng pyrotechnics sa RA 7183. Ipapatupad lamang daw ang batas at tuturuan ang mga tao maging ligtas. I don't think na kailangan yan. Ang dapat turuan ang mga taong mag-ingat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng maging problema ang supply ng tubig sa susunod na taon, lalo't may El Nino. Ayon po mismo yan sa Department of Environment and Natural Resources. Pero iba raw ang nakikita ng MWSS at water concessionaires. Nakatutok si Cedric Castillo. Tuwing tag-init, hindi raw bababa sa 5 beses kung maligo si Aling Consuelo. Pero ngayong malamig ang simoy ng hangin. Sa umaga naliligo ko, buo talaga yon. Then pagdating po ng gabi, hakbat na lang po. Hindi po kasama yung ulo para lang po mawala yung lagkit ng katawan. Yung malaking batya ko po, sinasahod ko. Then yung tubig ng batya, ilalagay ko po sa mga galon-galon na mineral water para pambuhos ko ng CR. Sayang din po yun eh. Pero kung ang DENR nagbabala na posibleng maging problema ang supply ng tubig sa susunod na taon kung hindi magtitipid ang publiko habang umiiral ang El Nino phenomenon, ang MWSS wala raw nakikitang nagbabadyang krisis sa tubig.
Isang taon po natin itong pinaghahandaan at nakapag-ipon po tayo this year at umabot pa nga ng above our target elevation na 212 meters. So meaning, magiging kampante tayo by this onset ng El Nino. Sa ngayon, nasa 214 meters ang taas ng tubig sa Angat Reservoir ayon sa MWSS. Base sa projection ng Angat Technical Working Group ay bababa sa normal operating level na 180 meters ang tubig sa Angat sa kasagsagan ng El Nino. Inaasahan naman daw na aakyat ito ulit pagpasok ng Hunyo, base na rin sa forecast ng Pag-asa. Pero Pag-asa na rin ang nagsabi, yan ay kung hindi mapapahaba ang El Nino. Nakikita natin ay by June ay ENSO neutral conditions na. Ibig sabihin po, papawala na yung El Nino at sabi nga po natin ay around April yung possible po na magiging peak na epekto nitong El Nino. Wag lang po talaga magpo-prolong na yung aasahan natin yung onset ng rainy season tapos hindi siya darating or dumating man yung tag-ulan pero magkakaroon ng tinatawag na mga monsoon break. Taong 2019 nang magkaroon ng krisis sa tubig matapos sumadsad ang level ng tubig sa Angat Reservoir. Kinailangan noong magbawas ng supply mula sa Angat Dam kaya apektado ang tulo ng tubig sa mga kabahayan. Sakali mang maging malubha at ma-extend ang epekto ng El Nino, may tugon na raw ang MWSS para hindi maulit ang krisis noong 2019. Sa ngayon po ay meron na po tayong mga augmentation measures na nagawa, additional water treatment plants, mga deep well, mga reduction sa ating non-revenue water ay kaya na pong masustain, mapunan po yung kabawasan ng allocation na nanggagaling sa Angat Dam. Sinegundahan naman ng water concessionaires ang MWSS. Nakahanda na raw ang mga pasilidad na pwedeng pagkunan ng dagdag na supply ng tubig. Sakali mang kailanganing bawasan ng supply mula naman sa Angat Dam. Last week, nag-inaugurate kami ng pangatlong planta namin sa Laguna Lake, yung Poblacion Water Treatment Plant, kung saan yung first 50 million liters per day or 50 MLD ay available na ngayong month ng December and magpo-full swing ito to 150 MLD by first quarter ng 2024. We've also intensified yung mga leak repair activities natin so that yung ating non-revenue water o yung system losses na tinatawag mananatili at 13 to 14%. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happening. Everything is magic. Sa kilig na hatid ng Thai superstars na sina Tay Tawan, New Titipum, Off Jumpol at Gan Atapan sa kanilang unang fan meeting sa Manila nitong Sabado. Bukod sa tiniliang performances, game na game din silang nakipaglaro at sumagot sa Q&A. Ang ilan nga raw sa kanilang fave Pinoy words. Mahal kita. Jowa, jowa. What's After Like Filipino dives kasama ang Pilipinas sa first world tour ng K-pop girl group na IVE next year. Non-stop ang kilig na hatid ni pambansang Ginoo David Licauco na kumasa sa Fish Eye TikTok trend. May more than 5 million views na yan. Extra grateful din si David sa mga sumusuporta sa Maging Sino Ka Man sa Netflix. Maagang pamasko ang hatid ng abot kamay na pangarap stars sa ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya, Japan, hatid ng GMA Pinoy TV at One Network nitong weekend. Present sa Day 1 ng event sina Jillian Ward, Carmina Villaroel, Richard Yap at Ken Chat. Di naman nagpahuli sa Day 2 ang mag-inang Moira at Zoe na sina Pinky Amador at Kazel Kinuchi. Busog na ang mata sa ganda ng tanawin at yaman ng kultura. Nagsasarapang food trip din ang malalasap sa Iloilo. Patunay riyan ang pinakabagong pagkilala ng UNESCO sa probinsya na tinaguriang Creative City of Gastronomy. Let's change the game at i-explore ang delicacies ng City of Love.
tinaguriang City of Love ng Pilipinas. Get ready to have your hearts and tummies full. Namit, kid. Namit. Namit. Level up na ang food trip dahil kamakailan kinilala na ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy ng UNESCO. First stop sa mga signature dish ng mga Ilonggo na ating titikman. Pansit Molo. Named after Molo District in Iloilo City. Kakaiba to dahil walang pansit o noodles. Pangunahing sangkap ang giniling na karne na binalot sa Molo wrapper. Siyempre, kumasa ako sa paggawa ng Molo balls. Ano ba yung technique mo? Sige. I-fold mo lang, sir. Hanggang dito lang, sir. Tapos. Unang try natin ng pansit Molo. Parang marami to. Okay lang. Hindi okay. Mali. Isa pa. Ang dami ko nilagay eh. Nag-set ako eh. Unang tiklop. Tapos ito na. Yan, ganyan lang. Tapos gagawin parang candy. Tapos i-fold nyo dito. Tama ba? Mali, sir. Mali ako. Sige, yan. Nakunti lang, sir. Hanggang gitna. Dalawang lang, sir. I-fold mo lang, sir. Ayan. Okay na, sir. Okay na yan. Ay pinaka-importante kasi yung ingredients mo dapat fresh na fresh. Pwede na natin kainin. Kita ko yung mga manok. At syempre yung mga pork balls natin dito. Ready na. Napakabango din po. At syempre hindi mawawala ang Lapas Batchoy na ipinangalan sa Lapas District dito sa Iloilo City. Nasa sabaw po yung sekreto ng netong Batchoy. Bida rito ang noodles o pansit na pinasarap pa ng sabaw mula sa pinakuloang karne at laman ng baboy. Yung sabaw, pinapakuluan yan continuously all throughout the day. Kukuha tayo ng noodles, yung Mickey. Mag-blanching lang tayo ng noodles. Ito na yung sabaw, sir. Yes. So ito na, yung Lapas Batchoy natin. Sarap, di ba? So ito na, ready na to i-grill. May ipinagmamalaki ring native lechon manok ang Iloilo. The native chicken is abundant here in the Panay Island. Basically, we cook it the simpler way. Kaunta! Ang Iloilo napakalaki ng history sa culture, heritage, identity sa pagkain. Namit gid talaga ang mga tatak Ilonggo food na natikpan natin. Talagang tatak Pinoy at world class na rin. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa ating ulat panahon, patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na dating bagyong Kabayan. Namataan yan kaninang hapon sa layong 265 kilometers west-southwest ng Zamboanga City. Ayon sa Pag-asa, bumaba na ang tsansa nitong lumakas at maging bagyo ulit. Pero patuloy na minomonitor. Kung hindi mag-dissipate o tuluyang mawala, posible itong lumabas ng PAR bukas o sa mga susunod na araw. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ang nasabing LPA kasabay ng shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na po sa Palawan, Quezon at Mindoro provinces. Magpapatuloy yan sa hapon at uulin na rin ang Northern Luzon gaya ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos provinces. May malalakas na ulan kaya maging handa sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na sa mga nakatira malapit po sa bundok. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Central Luzon at Bicol region. Sa Metro Manila, dahil sa amihan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng minsan ng ulan, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa umaga sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero bandang tanghali, unti-unti lang magkakaroon ng posibilidad ng ulan sa Zamboanga Peninsula, BARMM at Soc-Sargent. Posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha. Kailangan na daw baguhin ang paraan ng diplomasya ng bansa sa China sa gitna ng paulit-ulit na panghahara sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tila hindi daw kasi pinapansin ng China ang ginagawa ngayong traditional diplomacy ng Pilipinas. Tinutukan niya nina JP Soriano at Mariz Umali.
Kung hindi madaraan sa pakiusapan, gamitan na ng ibang paraan. Ganito ang direksyong nais ng tahaki ni Pangulong Bongbong Marcos matapos paulit-ulit na lang daw hinaharas ng mga barko ng China ang ating mga barko sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Sabi ni Pangulong Marcos sa panayam sa kanya ng Japanese media, hanggang ngayon tradisyonal na paraan pa rin ng diplomasya ang ating ginagamit sa pakikitungo sa China. At sa tuwing may mga insidente raw ng panghaharas, tanging ginagawa natin ay magpadala ng note verbal o demarche sa Foreign Affairs Ministry ng Beijing, pero wala pa rin daw pagbabago. Inilarawan ng Pangulo na heading in a poor direction ang kasalukuyang diplomatic efforts sa China. Kailangan na raw nating umisip ng bagong hakbang o magkaroon ng paradigm shift, ika nga. Sabi ng Pangulo, hindi natin gustong humantong sa girian o karahasan. Ayon sa Pangulo, kailangan nating paspasan ang ating aksyon sa pakikitungo sa China sa usapin ng West Philippine Sea, lalo't apektado na ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Handa naman daw ang China na maayos ang pagkakaiba ng posisyon sa South China Sea sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hindi raw isasara ng China ang pintuan para sa maayos na pakikipag-usap sa Pilipinas. Pero kasabay nito, muling giniit ng China na ang mga nakaraang insidente na kinasangkutan ng kanilang Coast Guard at sasakyang pandagat ng Pilipinas ay kasalanan lang daw ng Pilipinas. Sabi naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, ginagawa raw ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang kanyang trabaho para mapabuti ang relasyon ng China at Pilipinas. Umaasa raw ang Chinese Embassy na sa susunod na taon ay magdudulot ng mas maraming benepisyo ang relasyon ng China at Pilipinas para sa mga Pilipino at Chinese. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mas malayo na ang mararating ng mga pangarap ng ilang amputee sa Cebu. Ngayong #Feeling Blessed sila sa espesyal na handog ng isang organisasyon na malaking tulong para sila'y makalakad, makatakbo at makasali pa sa sports. Tinutukan niya ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Balitang Pisda. Hindi man makapaglakad o makatakbo ng malaya gaya ng ilang bata, bibo at masayahin pa rin ang 5 taong gulang na si Sunny John. Isinilang siya na may diferensya sa kaliwang binti kaya hindi siya makapaglakad. Ang Dragon Boat Racer namang si Daisy Jane, isinilang na walang isang paa. Si Sunny at Daisy, ilan lang sa mga PWD sa Cebu City na nabigyan ng pagkakataong muling makalakad, makatakbo at makasali sa iba't ibang sports. Matapos mabigyan ng running blade ng isang Japanese organization, kitang-kita sa mukha ni Sunny at ng kanyang ama ang tuwa ng makamitan ng running blade ang bata. Nagpasalamat ko, dakong salamat tayo. Regalo, pinaskuhan. Wala ring pagsidlan ng tuwa si Daisy dahil hindi na lang sa pagpapadel ang kanyang pwedeng gawin. Magkakasali na rin siya sa ibang sporting activities. Happy jud kay ko. Like, for me, no, it's a dream come true yun nga makadagan ko. As a PWD since birth nga, never yun ko katry og dagan. Sa una man ko, before ko mag-prosthesis is mag-crutches ko. So, dili yun, like, imposible yun kaayo. Like, lisod yun kaayo. 5 pa lang sila sa 25 target beneficiaries na unang nabigyan ng running blade, hindi lamang para makalakad o makatakbo, kundi mabigyan ng bagong pag-asa. I'm supporting the para-athlete and I want to see the fastest runner all over the world, which is running on our plate. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Ang Kapaskuhan, panahon ng reunion ng pamilya. Pero meron ding mga malungkot na sasalubong sa Pasko dahil mag-a-abroad naman ang kanilang kaanak. Ito ang nasaksihan ni Rafi Tima, live mula sa Naida. Rafi? Yan nga, Mel, ang sari-sari nating nasaksihan sa NAIA Terminal 3 kanina. Pero bago yan, Mel, ay dumating na yung 37 mga OFW mula sa Israel na voluntaryo nagpa-repatriate matapos nga yung kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. 37 sila, 26 doon ay mga caregivers, habang 6 ay mga hotel workers.
Sila yung mga kasama sa mga dumaraming bilang ng mga dumarating dito sa Pilipinas para dito sa bansa magpasko. Itong mga OFWs na galing sa Israel ay lula ng PR 371 na dumating sa NAIA Terminal 1 kaninang alas 6:30. Sinalubong sila ng mga opisyal at kawanan ng Department of Migrant Workers, OWA at ng DOLE. Makatatanggap ang mga repatriates ng kabuang 120,000 pesos mula sa DMW, OWA at sa DOLE. Ito na ang pang-13 batch ng mga OFW na voluntaryong nagpa-repatriate matapos ang pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sa ngayon, nasa 411 OFW na ang bumalik sa bansa matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre. Itong mga bagong dating na OFW mula sa Israel kasama nga sa mga dumaraming bilang ng mga arriving passengers sa bansa ngayong magpapasko. Pero marami man dumarating, meron din mga paalis para sa ibang bansa magdiwang ng Pasko. Inabutan namin ang mag-anak na ito na nagsasalo-salo ng late na pananghalian sa labas ng departure area ng NAIA Terminal 3. Galing para sila ng La Union at nakatakdang lumipad patungong Macau ngayong gabi ang mag-iina. Dito na raw sila kumain para kahit papaano makapagsalo-salo dahil first time nilang hindi magsasama-sama sa Noche Buena. Hindi nyo na sila makakasama ngayong Christmas? Opo, ganun na rin po. Tapos hindi na rin po sila kasi makapasok sa loob. Kaya dito na rin kami kumain saglit. Ano po ngayon magki-Christmas? Sa Macau na po, sa lolo po ng anak po namin. Okay lang naman sir na dito kami. Tsaka nag-abol po ng oras kasi sir. Na-late na po kasi kami Hindi na kami nakapagtanghalian sa La Union po. Sa arrival area naman ng terminal, kapansin-pansin ang pagkapal ng mga taong sumasalubong sa mga paparating na kamag-anak. Ang mag-inang ito may tangan pang placard para i-welcome ang sima na ama ng tahanan na matagal na nilang hindi nakakasama pagpasko. Last Christmas namin together, year 2020 pa po. Yes, kaya talagang pinag-pray namin na makauwi siya this Christmas. Ilang minuto pa, dumating na ang kanilang pinakahihintay. Siyempre, pinakamasaya. The best na uwi talaga na makapagpasko. Matagal na rin, 2 years nang hindi nakapagpasko. Ngayon na lang ulit. Si Rohan naman may bitbit na bulaklak para sa kasintahan na galing ng Sweden. Pero hindi ito ordinaryong salubong dahil ngayon lang sila magkikita ng personal ng bagong kasintahan. Anong pakiramdam? Excited po na kinakabahan. Yes, po. Kasi first time mo makikita? Yes po, first time po. Kayo nagkakilala? TikTok. TikTok po. Kailan kayo nagkakilala? Last month pa po. Last month lang? Yeah, October. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa airport, nagkita na rin sa unang pagkakataon ang magkasintahan. Nakabase na sa Sweden si Madden at nagdesisyong magkita sila sa Pilipinas ng bagong kasintahan na isa namang OFW sa Middle East. First time mo makita? Opo. Anong pakiramdam? Sa TikTok. Opo. Anong pakiramdam? Masaya. Gaano ka-special ang Christmas na to ngayon sa'yo? Special? Sobra po. Ayon sa Kaap, inaasahan nilang mahihigitan ang 2 milyong airline passenger arrivals na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga bumibiyahe, mga lokal na turista. Handa naman daw ang 44 na airport na hawak ng Kaap sa dagsa ng mga pasahero, kabilang na ang pagtitiyak sa seguridad ng mga pasahero. Muling paalala ng Kaap para sa mga biyahe pa ngayong holiday season ay agahan yung pagpunta dito sa airport dahil asahan na raw na mabagal ang traffic patungo sa paliparan. At pagdating naman dito sa airport, iasahan din na mahaba ang pila ng mga pasahero kaya dapat 3 oras bago ang inyong biyahe ay narito na kayo sa airport para hindi malate sa inyong mga flights. At yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 1. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Update naman po tayo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nakapagbayad na ng surety bond ang 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero noong 2022. Ang prosekusyon balak raw maghain ng motion for reconsideration. Nakatutok si Salima Refran. Nakapagpiyansa na ang mga akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong Enero 2022. Ayon sa impormasyon ng National Prosecution Service, nakapagbayad na ng surety bond sa korte ang Manila Arena personnel na sina Julie Patidongan o alias Dondon, Gleer Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Matellano Jr. Matatanda ang tinakda ng Manila RTC Branch 40 ang piyansa sa kabuang 3 million pesos kada akusado
para sa tig-6 na count ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala ng 6 na sabungero. Pero imbes na bail bond surety ang pinili ng mga akusado. Kung ang buong piyansa ay nakukuha ng mga akusado matapos ang paglilitis, ang surety naman ay pagbabayad lamang ng porsyento nito pero hindi na ibabalik sa mga akusado. Noong Biyernes ng gabi na makalabas sa Camp Vicente Lim ang mga akusado. Balak naman ng prosekusyon na maghain ng motion for reconsideration laban sa pagpayag na makapagpiyansa ng mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. May mga kondisyon at hindi raw maituturing na kasal ang bagong kautusan ng Santo Papa na pumapayag na basbasan ng mga pari ang pagsasama ng same-sex couple, mag-live-in partner, pati diborsyado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang deklarasyon na pirmado ni Pope Francis, pinayagan ang mga pari na magbigay ng blessing sa mga magkarelasyon na pareho ang kasarian. Pwede ring i-bless ang mga magkarelasyon na nasa irregular na sitwasyon gaya ng mga nagsasama ng hindi kasal at mga diborsyado. Pero may mga kondisyon ito para hindi mapagkamalang kasal ang pagbibigay ng blessing. Hindi raw kasi nagbabago ang doktrina ng simbahang Katolika na ang kasal ay sa pagitan ng babae at lalaki. Pinaliwanag ng isang theologian ang kahulugan ng blessing na tinutukoy ng Santo Papa. May karoon ka nakasalubong na pare o bumibisita ka sa isang shrine o nagpipilgrimage kayo, humihingi ka ng blessing, dapat mas appropriate sa mga ganong lugar at okasyon. Instead of having a blessing during a formal liturgical rite such as a marriage. Kasi baka ma-misunderstood nga ng tao na, yung blessing na binibigay ng pare, parang binibless na niya yung same-sex union. Pero itinuturing pa ring malaking hakbang ang inilabas na dokumento ng Vatican dahil iba ito sa dating posisyon ng simbahan. 2021, the same Vatican Committee declared, we cannot give any blessing to any situation of irregularity. Okay? Ngayon, parang iba na ngayon. Now we can give a blessing to a situation of irregularity. Paraan daw ito ng Santo Papa para buksan ang simbahang Katolika sa lahat at gabayan ang mga miyembro nito. Pero ayon sa dokumento, dapat daw iwasan na magmukha itong seremonya ng kasal at hindi rin dapat itaon sa civil union. Hininga namin ang reaksyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines pero wala pa silang tugon. Para kay Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, sa bagong dokumentong mula sa Vatican, nadagdag sa mga kategorya ng blessing ang blessing of mercy o awa. Kapag daw ipinagdasal ng pari ang mga couple na nasa irregular na sitwasyon, hinihiling niya sa Diyos na kawaan ang mga ito at bigyan ng grasyang magbago. Dapat daw maingat ang mga pari sa pagpili ng salita para maipaalam ang tunay na intensyon ng simbahan. May naniniwalang positibong hakbang ang bagong deklarasyon ng lider ng simbahang Katolika. Ito kasing Pope na ito, he sees the complexity at nire-recognize na yung nuances and the complexity and the difficulty of the situation of daily life and of people. This is still sabi nating half step forward kasi language nga lang din eh. It's just language and pastoral approach. It does not affirm the relationship. Ikinutuwa rin ito ng magkarelasyon na sina Angela at Emmanuel. Malaking bagay daw ito sa kanila lalo't kung minsan hindi pa rin sila tanggap ng iba. Masaya kasi at least wala nang discrimination sa katulad namin ni LGBT. Yung masasabi ko, basta masaya at least natanggap na rin kami sa simbahan. Okay talaga. Kasi yung respeto, tapos yung pagsasama namin. Para makita din namin sa buong mundo na hindi lahat po na babae at lalaki ang pwede lang magsama. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Damang-dama na ang simoy ng Kapaskuhan sa San Carlos sa Pangasinan. May Christmas village kasi doon na mabibisita. Tampok ang pagkakakilanlan ng bayan ng sikat na Samanga at sa Kawayan. Makipasyal tayo sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine?
Mel, ilang araw pa bago ang selebrasyon ng Pasko pero dagsana ang mga namamasyal sa Christmas Village dito sa lungsod ng San Carlos. Kung ganda ng Christmas Village ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang Christmas Village sa San Carlos City, Pangasinan. Pagpasok pa lang sa lugar, bubungad na ang Tunnel of Lights. Tiyak ma-enjoy din ang ganda ng dancing water fountain na nasa sentro ng Christmas Village. Naglalakihan din ang mga Christmas tree na perfect spot for selfie. Favorite spot naman ng mga chikiting ang mini Christmas houses na ito kung saan makikita rin ang mahabang train at meron ding artificial snow. At syempre, bida sa Christmas Village ang Belen na bamboo-inspired. Para hindi po mailayo doon sa yung Mango Bamboo Festival na sineselebrate namin during our fiesta. Parang, yes, parang description na ng San Carlos yun. Pag may bamboo or mango, it's San Carlos. Dahil malapit lang ang bahay sa Christmas Village, halos gabi-gabi kong ipasyal ni Aling Rowena ang kanyang anak. Nakikita naman sa itsura ng mga bata na masaya po sila. Enjoy din pati mga young at heart gaya ni Mang David. Doon sa sa Belen. Kasi Christmas po. Symbolist natin yan bilang Kristiyano. Mel, bukas hanggang alas 11 ng gabi ang Christmas Village pero simula sa December 23 hanggang sa bispiras ng Pasko ay 24 oras ng bukas ang Christmas Village para ma-enjoy syempre ng ating mga kapuso. Samantala every weekend naman ay merong Santa Claus dito sa Christmas Village na namimigay ng regalo sa mga chikiting. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bago pa man ipalabas sa mga sinehan sa Pasko, good reviews na agad ang natanggap ng MMFF entry na Firefly sa ginanap na advanced screening. Ang cast extra grateful sa nakuhang suporta ngayon pa lang. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Usap-usapan at napuno ng magagandang reviews ang pelikulang Firefly kasunod ng kanilang advanced screening. Sa media conference ngayong hapon, thankful ang cast na kay nabibilangan ni na Alessandra De Rossi, Ewan Micael, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Yayo Aguila, Cherry Pie Picache at Max Collins. Pati si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Baldelion, dahil napansin ng mga nakapanood ang lahat ng efforts na kanilang ibinigay para mapaganda ang pelikulang handog ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Ang masasabi ko lang is ipakalat nyo pa para mas maraming ma-reach ng film na to dahil feeling ko may puso talaga to and kailangan nila mapanood para sa aral. May lalim siya, may depth siya, talagang makakapture mo yung emosyon ng mga taong manonood. Ang dami makaka-relate sa message ng storya. Yung cinematography is so beautiful. So talagang hindi magsisisi yung mga manonood sa kung ano yung mapapanood nila. Sa pagbubukas ng Metro Manila Film Festival sa araw ng Pasko, maghanda na raw dahil ibabalik ng Firefly ang malulungkot, masasaya at mga emosyong puno ng pag-asa na maaaring nalimot na natin sa ating paglaki. Kasi POV siya ng bata, so yun yung talagang magdadala ng film yung kung paano makita ang mundo sa lens ng isang batang inosente na may isang promise na gustong tuparin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Connie, Emil. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, naku, wala na isang linggo. 6 na araw na lamang at Pasko na. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.